Magandang araw, Pilipinas. Narito ang mga nagbabagang balita ngayong araw. Si Pangulong Kuting ng Norte ay nagulantang matapos ibunyag ni Ka Eric at Atty. Glenn Chong ang mga kontrobersyal na impormasyon na bumabalot sa ating pamahalaan. Sa kanilang mga pahayag, ipinakita nilang umano'y malalim na katiwalian at kawalan ng hustisya na nagaganap sa loob ng gobyerno. Ang mga rebelasyong ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala at galit sa maraming mamamayan. Ayon kay Ka Eric, isang dating mataas na opisyal ng pamahalaan, at Atty. Glenn Chong, isang kilalang abogado at whistleblower, ang Senado at Kongreso ay tila walang silbi sa pagtugon sa mga serbisyong isyu ng bayan. Sa halip na maglingkod para sa kapakanan ng mga tao, sinasabi nila ang mga nasabing institusyon ay mas inuuna pa ang kanilang pansariling interes at politikal na kapangyarihan. Dagdag pa ni Glenn Chong, maraming opisyal ang umano'y sangkot sa iba't ibang anomalya at ang mga mamamayan ang direktang apektado sa mga ito. Bunsod ng mga revelasyong ito, inaasahan na magkakaroon ng masusing investigasyon at pagkilos mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Maraming Pilipino ang nag-aasam ng tunay na pagbabago at hustisya. Samantala, nananawagan ang Kuting ng Norte sa lahat ng ahensya ng gobyerno na maging transparent at accountable sa kanilang mga tungkulin. Magbibigay kami ng mga karagdagang detalye sa mga susunod na balita. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kuya Eric, mga kababayan, our democracy is founded on the principle of co-equal branches of government, separation of powers, di ba? Ganito yan, tatlo ang branches ng gobyerno natin, executive, the legislative, and the judiciary. So, walang ni isa dyan ang minus or mas mababa kaysa kabila. All of them are co-equal. So, it is important na mahalagang-mahalaga na independent ang bawat branches ng gobyerno because they promote checks and balances. Especially because yung executive, siya yung nagpapatupad ng batas. So which is prone to abuse. At nasa kanya ang security forces. Yes. Our forces sa siya ang commander-in-chief. And the weakest among the three is the judiciary. Kasi wala silang teeth. Wala naman silang police force to enforce it. They have to go, of course, through the law enforcement agencies of the executive branch. So, meron niyang, interrelationship of these independent branches. But it is important, mahalagang-mahalaga na independent yung bawat branch ng gobyerno if the purpose is to achieve checks and balances. Para maiwasan ang abuso sa kapangyarihan? Yes, maiwasan ang pag-aabuso ng kapangyarihan, whether that is in the form of corruption or sinusupil yung karapatan mong malayang magpahayag. There are many ways by which abuse take its ugly form, di ba? But if you have an independent Senate with its power of investigation, yun ang ano niya, yun yung hawak niya na I can summon people and we can investigate this. We make committee report and then kakasuhan natin yung mga nagkakasala. So therefore, and the more important, the power of impeachment. Yes, that's the power of impeachment. You cannot impeach. Like in the case of the House of Representatives, hindi mo mai-impeach yung nakaupong Pangulo dahil hawak na hawak niya ang Kamara. Doon manggagaling ang impeachment complaint. Tama. The Senate simply acts as the impeachment court. So, for as long as hawak mo yung Kamara, effectively, there is no impeachment, so to speak. So, pwedeng mag-abuso yung chief executive. Pero kung independent yung Senado, independent yung Kamara, then magdadalawang isip yung Pangulo na hindi ko pwedeng abusuhin to because they could remove me anytime. Which brings me to the next question, Atty. Glenn. Hindi may kakaila na nakaangkla sa iskandalusong mga revelations ng PDIALEX Senate Committee hearing na pinangunahan ni Senator Bato ang rigodon na nangyari sa Senado. Yes. And so therefore, ang layunin nito talaga paralisahin, lumpuin ang naturang revelations at matanggalan ng forum sa Senado ang mga napaka-importanting mga bagay na naire-reveal na sana
kung hindi nagkaroon ng ganitong rigodon at kudita sa liderato sa Senado? Do you believe so? Ganito yan, Kuya Eric, mga kababayan. Pag pinalitan mo yung Senate President, like in this case, nawala si Subiri, napalit si Escudero, necessarily, tingnan mo anong ginawa nila Loren Legarda. They resigned from their committee chairmanships, from their position, to give way to the new leader, to choose the people na itatalaga niya dyan sa mga committee. In other words, pwedeng palitan si Bato de la Rosa as chairman of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs. That's one goal. Palitan mo yan kasi hindi sumusunod sa gusto natin. Ayun. So there's no way to do it kasi si Senator Subiri, sinabi niya hindi ko sinunod yung powers ng PA. Kasi pinapatigil yata ang investigation. Yung investigation, hindi naman niya inoorderan si Bato na itigil mo yan. Because in fact, si Bato continued to do the hearings. So the only way to do it is remove the leader para mapalitan yung chairman ng Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Dangerous Drugs. So malamang hindi pa ngayon, but in the days to come. Kasi kung papalitan naman nila bukas or right now, ay sobrang garapal na yon, di ba? Tama. So they will bid time. Anyway, the Congress of the Philippines is in sine die adjournment. Yeah, kahapon. Yes. At pati na bang lower house? Yes. Sabay sila. Attorney Glenn, may commentary question mula sa ating viewer from Manila. Right now, sabi niya, Ka-Eric, pakitanong kay Attorney Glenn, ano pong masasabi niya? Right after magpalit ng Senate leadership, nagkaroon ng casual dinner daw. Casual pero mukhang pinagandaan ng todo si BBM at Lisa Marcos sa mga senador na nakasama nila sa maniobrahan sa pagtatanggal kay Senate President Mig Subiri. Your reaction, please. I saw that. Thank you for the question. Nakita ko yung report na yan. That is very Lisa Marcos. Why? 6 years akong nakipagtulungan sa kanila, nagtrabaho with them for free, di ba? Palagi kong sinasabi to nung una kong tumulong sa kanila. I remember, yun ako, pinaharap ako sa foreign and local media to explain the dayaan on the night of the elections. Because at that time, you need them to justify na dinaya sila ni Leni Robredo. They need me. They need me. Hindi ako ang nangangailangan sa kanila. They need you. They needed me. So they summoned me at 10 o'clock in the evening at harap ko BBC, CNN. Anong taon nito, Attorney Glenn? 2016. Before the elections. On the night of the elections. On the night of the elections. Nung naano na siya, na parang na-overtake na. Nagsimula na yung overtake. So, they summoned me around 10 o'clock. Bumaba na yung the maximum that Mr. Marcos Jr. obtained na lead is 945,043 votes. Memoryado ko yan. Yun ito yung sa Leni Robredo? Yes. Bago siya na-overtake ng alas 3. Okay. 3:26 the following day. Sige, in the morning. Go ahead. 3:26 the following day in the morning, lamang na si Leni Robredo ng 555 votes. Okay. So, pero lamang si Marcos actually, maximum of 945,043 votes. Memoryado. Tapos nabawasan yun na nabawasan. Nung unang bagsak, unang bugso ng pagbawas, 250,000 na wala. Then 250, then 150, then 150, then 555 lamang na si Leni. Si Leni. So, pinaharap nila ako sa media, pina-explain ako, then in-explain ko naman how this is done. And then after that, pinapunta ako doon sa 7th floor dito sa EDSA na headquarters, and then nagkita kami ang mag-asawa for the first time. Si Bongbong nakausap ko na yan before, pero first time ko si Lisa na nakausap ko na rin pala si Lisa, si Imelda Marcos nagdala sa akin doon. Ang timeline reference natin ito was the presidential elections. Yes. Hindi pa siya tumatakbo sa 2022. Hindi pa. Nung nanalo si President Duterte. Okay, sige, go. So after that, less than 2 months later, binirthdayan ako nitong mag-asawa. Doon sa bahay nila, sa Forbes Park. Nagpa-birthday siya, nagpatawag ng banda, pati si Imelda nandoon, mga friends nila, I was introduced to them. Of course, tatlo kaming birthday celebrant at that time. Si yung namayapang si Hubert Guevara. Yeah, si Hubert. Si Ivan Uy at ako. Pareho kaming July 5, 6, and 12. So nagpa-birthday siya sa amin. So kaya sabi ko, this one is typical Lisa Marcos. Leni Robredo was proclaimed already. Yes, na-proclaim na siya. Nakaupo na siya. So kitang-kita nyo the question of Pam, our viewer from Manila, nagsasabi siya na
Nakakabigla naman para sabihin lang ni Chis Escudero that it was a casual dinner na ngayon pinaliliwanag ni Atty. Glenn Chong by matter of experience. Ganon ang mga sabi niya, Lisa Marcos style, na iimbitahin ka, kukumbindahin ka at para ipaparamdam sa iyo na mahalaga ka sa kanila when they will still need you sa kanilang mga agenda. Tama po ba? Yes, that's typical Lisa Marcos. In fact, nung nag-party na kami, sinabi niya sa akin, I spent 200,000 for your birthday. Talagang niremind ka. Pinalam talaga sa, I spent 200,000 for your birthday. Ito yun. Of course, doon may mga tents. I think I left after midnight. And I was also, so parang nakakataba ng puso. But eventually, traidor rin ka rin pala. So, kasi ang proseso ng pag-unfold ng pagtataksil at yung motibong may masama ay hindi naman kagad ipinapakita sa unang mga pagtatagpo sa unang bahagi. Yes. Klaro. To highlight the point, mga kababayan. Like for example, sa case ni Hubert Guevara. Go. When Hubert Guevara was chosen as Senior Deputy Executive Secretary, pinakuha siya ni Lisa Marcos ng private jet sa Davao. Pinasundo siya ng private jet sa Davao because Hubert was playing football there in Davao with his son. Okay, mahilig maglaro to ng football. Mahilig talaga si Hubert yan. So, kaya hindi nga ako, nagdududa talaga ako na nagka-heart attack eh. So, pinakuha siya ni Lisa Marcos, pinasundo siya ng private jet. You see? Tas, less than 2 years later, she dumped him. Tinalaga niya sa SEC as commissioner, one rank lower than his original position. Oo, kasi siya number 2 man sa Office of the Executive Secretary. Ang tawag nila doon, promoted out. Promoted out. Out of Malacanang. Pero pina-out sa Malacanang. Yes. So, was there a falling out? I suppose, yes. Very clear. Because si Hubert was Senior Deputy Executive Secretary. So, ang rango niya is Undersecretary. Paglipat niya sa Securities and Exchange Commission, ang rango niya Assistant Secretary. Assistant Secretary kasi commissioner lang siya, hindi siya chairman. Hindi siya chairman. So, he was promoted out and demoted at the same time. So, malinaw po ito yung mga bagay na kapag na-reveal ng isang tao, kagaya na Atty. Glenn Chong, na may direktang kaalaman, hindi mo maitatanggi sapagkat mahirap pabulaanan ang bagay na naganap sa karanasan at circumstantially ay nagdudugtong. Gusto naming tanungin ngayon sa iyo, bago natin iwan itong issue na ito, gaano mo tinitingnan ngayon itong mga alignment sa Senado at sa tingin mo ba may pag-asa pa na lubusang maipalabas ang involvement ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon sa confidential deposition na ginawa ni Ginoong Morales na kanyang in-reveal at related sa dokumentong nagli-leak out sa mga social media, and pati na yung pangingialam ni First Lady Aranita Marcos Lisa sa pamamagitan nila Kumar, nila Picoy na patahimikin o i-bribe si Ginoong Morales para mapatigil ito, at nang hindi nila na ipagtagumpay yun, tinanggal si Zubiri para magkaroon ng mensahe na kung hindi ito ititigil ay marami pa ang tatamaan sa mga pwesto sa Senado, lalo na ang mga re-electionist senators. Kuya Eric, mga kababayan, for now, si Lisa Marcos may reprieve siya kasi naka-adjourn ang Kongreso Senideie. Nakapahinga na. Kaya nga, may reprieve siya. Kung bibitayin siya, binigyan siya ng reprieve ng pagkakataon. So meron siyang reprieve, mga kababayan. Gano'ng katagal ito? Until sa SONA? Kasi ganito yan, mga kababayan. Bawat term, may numero yan. We started with the first Congress and now we're on the 19th Congress, di ba? I think I was a member of the 13th Congress. So, itong 19th, I'm not sure kung 19th ba. Sabihin na lang 19th ngayon. Okay. 19th Congress, ang isang buong Kongreso, isang termino yan, 3 taon. Bawat taon, dinidivide yan into 3 regular sessions. So, the first regular session, ito yung 2022 to 2023. Yes. 2023 to 2024, ito yung second regular session of the 19th Congress. Then third regular session. Ito na yung third regular session. Yung 2024. 24 to 25. Oo. So in between, meron niyang Senideie adjournment. So usually, ang Senideie adjournment nasa end of May or early of June. Okay. So sarado, walang business ang Kongreso until it reopens again for its next regular session on the third Monday of July. Which is the
SONA. SONA ng presidente. Oo. So kaya merong SONA palagi because yung SONA is actually the opening of the regular session of Congress. So halos pala mahigit isang buwan ito. Isang buwan na may pala? retrieve Oo. sila. At dahil dyan, Swerte ng mga hindi senador. pwede magpatawag ng mga hearing. Hindi magpatawag ng hearing kasi Senate Day adjournment nga, walang Kongreso. Mukhang hinabol talaga ito ah. Hinapo yun. So, ayun na ang umusga mga kababayan, sinasabi ni Atty. Kaya nga. Glenn, para tumahimik, mawala ng forum at mawala ng venue. Officially, si Ginoong Morales sa pagsisiwalat ng mga bagay may kaugnayan sa mga iskandaluso na mga bagay sa droga at involvement ng Pangulo ng Bansa. Oh, meron siyang reprieve until the third Monday of July, mga kababayan. Pero I suppose, pagbalik niyan, iba na ang chairman Nako. ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Most Hindi na si likely. Bato. Oo. Most kasi, magpapalit talaga Oo. yan. No? In fact, nakikita natin sa report kanina na sila Nancy Binay, sila Binigyan ng bagong binigyan committee. na ng ibang mga committee. Oo. So, nagrego doon na ng mga committee chairmanships. So, technically mga kababayan, nakita natin kung hindi po guilty ang ating Pangulo ng Bansa, we're not accusing the guilt, but we are posing the hypothesis na siyang tumatakbo sa isipan ng sambayan ng Pilipino, hindi nga siya magpa-drug test. Ayaw niyang magpatuloy ang committee hearing na nire-reveal yung circumstansya kung bakit na-involve ang pangalan niya at siya sa target operations with Maricel Soriano doon sa drug operations noong 2012. At inattempt nila na patahimikin, busalan si Ginoong Morales at nang hindi makuha lahat ng ito, ginorgor at tinanggal sa pagka-Senate President si Senate President then Mig Subiri at pati na po ang pagpapahiring sa komitiba ni Senator Bato de la Rosa, binanggit ni Atty. Glenn Siong ay hindi mo maihiwalay na talagang doon papunta kung bakit nagkaroon ng kudeta, rigudon sa liderato, pati na po sa pagpapakontempt or papag-cite in contempt at pagpakadetine kay Ginoong Morales. At kahapon binigyan siya ng Consuelo de Bobo, pinarelease nila si Ginoong Morales. Atty. Glenn, final question before po tayo humingi ng iba pang mga pananaw mo. Gaano kahalaga po sa crusade ng mamamayang Pilipino on accountability, transparency, and integrity to the office of the President na matagal, mahalos isang taon ay binabagabag siya ng bagahe at iskandalo sa drug abuse, substance abuse at pati na ang pangingialam ng kanyang asawa on the day-to-day affairs of the government which is illegal and immoral. Mga kababayan, Kuya Eric, itong issue of drug abuse involving no less than the occupant of the highest political office of the land, the chief executive, yung nagpapatupad talaga ng batas, actually presents a moral dilemma. That is the most important thing. It presents us a moral dilemma ngayon, not only to us as citizens, but sa military establishment, uniform services. Pag sinabi kong uniform services, ito yung police, military, Coast Guard, BJMP, fire, uniform services yan. So, it presents a moral dilemma na hindi lang sa uniform services, but also to the religious establishment. Yes. To the political leadership, the political establishment, and all Filipinos. Ano bang gagawin natin dito? Hayaan ba natin na ang ating Pangulo ay is suffering from that accusation na hindi naman nasasagot that he is a drug addict? Na tumatakbo sa isipan ng mamamayang Pilipino Yes. at nagbibigay ng agam-agam sa kanyang mental state and capability to lead. Kuya Eric, baka yung mga Amerikano ganun din. Na pag-iisipan na rin ng mga Amerikano, ba unstable to Oo, kasi alam nila eh. Oh, alam nila. Noon pa. Unstable to Noon pa. maghanap tayo ng ibang stable na leader. Well, of course, it comes to mind yung appointment ni Marbel at ni General Peralta. Why? Okay. Tinalaga mo si General Peralta as OIC. OIC. Tapos biglang may lumabas na appointment kay Marbel. One day lang. No, 24 hours? Wala pa, walang 24 hours yata. When Peralta was about to take his oath. Nandun ang pamilya na. Nandun na ang pamilya. Sa Camp Crame. What does it gives us as a hint? Lutang yung presidente? Oh, unstable? Unstable. These are the hints na nakikita mo eh.
paano mo masikmura na inappoint mo yung tao as OIC, nandun na ang pamilya, Pinahiya mo. tapos pinahiya mo may lumabas na ibang appointment, iba ang inappoint, pinigil yung swearing-in ceremony ng OIC na si General Grabe. Peralta. Hindi yan bata, ha? Nababawian mo ng kindi. Ibig sabihin, may gumapang at paggapang bigay kagad. No. Ano? Ang ibig ko sabihin, baka lutang. Baka lutang. Yan ang sinasabi natin, guys. Lutang nga. Kasi biro mo, appointed na. Tapos, biglang kinabukasan, hindi pala siya na-appoint. Iba ang in-appoint, mga kaibigan. Di ba? Kaya nga sabi ni Atty. Glensyong, hindi naman mga bata yan. Mga men in uniform yan. May mga reputasyon niyang mga yan. Di ba? Hindi maganda yung desisyon na yon. Appointed ka na, tapos bukas hindi ka na appointed. Mayroon palang bago. Mayroon palang ipapalit sa'yo, tapos andyan na daw yung pamilya, naka-ready na. Siyempre, may mga pamilya yan eh. Di ba? Invited yung mga family dahil nga, ma-appoint ka na eh. Tapos biglang hindi pala. Kumbaga, it's a prank, parang ganon. Iba pala yung in-appoint. So, sino po magtitiwala talaga? Guys, kung bangag talaga. Lutang. Hindi lang bangag, lutang. Kung hindi naman lutang, bangag. Sino po ang magtitiwala dyan? Kaya nga napaka-importante po mga kaibigan, yung PDEA Leaks hearing. Kasi nga gusto nilang tanggalin yung hearing eh. Tatanggalan nila ng platform ang hearing. Ito na ngayon nangyayari ngayon eh. Kaya nga 'di ba, sabi ko sa inyo guys sa ating thumbnail, napapalitan na po si Bato kasi ang sabi po ni Atty. Glensyong, pag nag-open uli ang Senate guys, wala na yan si Bato. Iba na ang chairman. So kung iba na ang chairman, wala nang hearing. Di ba? Tatanggalan nila ng platform itong si Jonathan Morales. Kasi ang hearing guys, ang PDEA Leaks, yan yung mapagpapatunay na itong si Kuting mga kaibigan ay gumagamit during his senatorial kasi senador siya noon eh. 'Di ba? Yun yung mapagpatunay, ito yung makapagpatunay itong PDEA Leaks. Kaya napaka-importante itong matuloy. Pag hindi yan natuloy mga kaibigan, wala na po tayong makukuhang impormasyon guys. 'Di ba? Makakaligtas po si Kumar. Makakaligtas din si Lam. Wala na, paano patatanungin eh? Wala nang hearing eh. Di ba? Kaya ang pinaglalaban talaga dito, ituloy ang hearing para malaman lahat. Di ba? Sa bagay, wala na si Kumar eh. Nakatakas na eh. Sabi pa nga, nasa Nepal. Oo, yun ang sabi ng mga sources. Hindi ko naman alam, no? Siyempre, may mga nagbabalita-balita lang sa atin na si Kumar daw ay tumakbo sa Nepal. Kasi ang Nepal, guys, wala pong ano dyan, wala pong visa-visa yan, no? Kahit sino pwede pumunta ng Nepal. Kasi hindi nga siya pwede pumunta ng India, itong si Comag, kasi nga, kukuyugin sa India eh. Kukulong siya doon eh. Kasi ang sabi po ng mga source, marami din pala siyang nakabinbin doon sa India, itong si Comag. Di ba? Nakabinbin. So kailangan, mga kaibigan, itong si Comag, guys, maghanap siya ng iba pang mga refuge, katulad ng Nepal, yan, pwede siya pumunta dyan. Kaya sabi ng source, baka daw pumunta siya ng Nepal. Itong si Comag, wala po siya sa India, or wala siya sa Pilipinas, or andito lang siya sa Pilipinas, malamang sa malamang, nagtatago. Ngayon, kung wala ng hearing, ay di tuloy ang ligaya. Di ba? Kaya sana po, mga kaibigan, no? Medyo matagal-tagal pa yun eh. Biro mo, 2 months pa, no? Siguro mga July pa yan. Ang tagal pa nang hihintayin natin, guys, para magkaalaman, para malaman natin ang mga katotohanan. July pa? Sus Mariosep. Ito mga senador natin magbabakasyon. Saan kaya sila magbabakasyon? Siyempre, yung iba dyan nakakuha ng pakimkim. Yung mga na-promote, magkanong bayad? Pagbakasyon. Ahas, asan na yung pambakasyon namin? Yad ba na?
Bayaran na ng mga ano. O, sino yung, sabi ni Lisa Ahas, sino yung na-promote? Ikaw, ano nangyari sa'yo? Naging SP ka na. Ito bayad sa'yo. Ikaw, ano ka na? Leader ka na. Ito sa'yo, bayad. Magbakasyon na kayo, ha? Pagbalik nyo, wala nang hearing, ha? Tandaan nyo. Di ba? Ganun lang yan. Nagtago si Comag. Di ba? Yun ang masaklap dun eh. Siyempre lahat tayo guys, nag-expect tayo na may mangyayari po sa hearing. Di ba? Nakailang hearing po. Nakailang hearing ba? 4? 5? Nakalima ba guys? Teka lang. 4, no? Naka-4 na hearing. Biro nyo guys, sa 4 na hearing walang nangyari. Na-contempt pa itong si Jonathan Morales na wala pa ng katuturan. Palabas lang ng yung pag-content kay Morales guys, palabas lang pala. Para magdrama-drama tong mga mga walang kwentang mga opisyal. Pakunwari lang pala yung contempt na yan para ma-promote sila. Sus Maria Jose. Diba? Yun ang masaklap dun eh. Naging ano siya guys eh. Naging yung nangyari pong hearing mga kaibigan, para siyang naging ano nila, tawag dito, parang ginamit nila yung hearing guys para sa mga sarili nilang kapakanan. Katulad yan si Cheese, na-promote. Si Jingay, si Jingay na-promote din. Di ba? 1.1K likes. Ayan, maraming salamat. Guilty siya, kaya nagtago na si Indiano. Mega love siya, Kokoy Abelts. Ayan. Miss you, my love. Donde esta amiga? Ayan, si Shempay. Donde esta amiga daw? Sabi ni si Shempay. Sabi ni Chrissy Brooks, si Shempay. Kawawa ang taong bayan sa ating mga opisyales ng gobyernong ito. So sad. Ayan. Renzo Malyari, wala kwenta hearing ang dyan, Junggoy at Chiswiz. Susan Abbas, may kalasyon din sa'yo, Oscar Loyaga. Si Shampay Vitz Baltero, hello CC, gandang evening, may kalab shoutout. Dapat mga attorney ang mga senador na susunod na eleksyon, hindi yung mga barangay tanod. Tama po, Raul Flores. Eduardo Dakipa, Tamsak by Foodie, maraming salamat. May kalab shoutout, Renzi Malyari, sabi ni Susan Abeles. Ayan, drama lang pala maalis si Zubiri at palitan si Keso. Tama po kayo. Mega love shoutout Eduardo Dakipa. Ayan, kawawang taong bayan, walang kwenta hearing. Junggo at Chiswiz. Okay. June 30 Sir Lias Nasikuting, Chrissy Brooks. Sana nga, Chrissy Brooks. Mega love shoutout Raul Flores. I'm a king, kaya may taong bayan makikinig dyan sa hearing na Senado dahil mai-correct yung tama at mali. Huwag niyong iligaw ang taong bayan. Beatrice Calciao, dahil kay Maharlika na-promote sila. Bakit mo sinisi si Maharlika na-promote sila? MJ Park, kaduda-duda palagi ang hearings. Di ba to? Ginagawang stage show ang Senate hearing pero walang magandang kinalabasan at walang details kung ano na ang nangyari sa mga case. Like the Gamo case at Aguila. Tama po kay MJ Park. Ako, agree talaga ako sa sinabi mo. Sabi naman ni Chrissy Brooks, Desperada, Shishempay Chrissy, Esteba yo, Alia con Kuya Ranz. Ayan. Mega love shout Arthur Francisco, 1.1K likes. Ayan, Yahoo. Ma'am Margarita Libongon, I'm good po. Ayan. Okay, tuloy-tuloy lang tayo guys, may oras pa tayo. Yan, marami pa tayong oras mga kaibigan, kaya sa mga gusto po mag-likes dyan, patuloy lang po tayo guys ha. Yung pwede po kayo mag-subscribe para dagdagan po ang ating channel, no? Dagdag lang sa channel natin, guys, ha. Mag-subscribe po tayo mga kaibigan, yung mga bagong dating dyan, ha. Baka pwede dating pindutin. Wala namang bayad po. Libre yan, libre. Libre mag-tuslok, libre mag-subscribe, libre mag-share ng videos, libre mag-comments. Grabe, puro libre. Ano pang hinintay nyo? Pindutin nyo na. Ayan, sabi naman ni Chrissy Brooks, si Shempay, I was there too, but a while. Ando pala siya.
Pero away lang daw, saglit lang daw siya. Yan. Mega love shoutout, I'm a king. Sabi naman ni Maribig Garciano, sana mapalayas na si Bangag para matapos na ang paghihirap natin. Naku, sana nga. Sana nga magdilang anghel po kayo, Maribig Garciano. Dapat talaga matagal nang pinalayas yan eh. Wala, naghirap tayo eh. Wala, hindi naman tayo guminhawa. Mega love shoutout, Beatrice Calasiao. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga kaibigan. Meron pa tayong oras guys ha. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!